Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, yari na, pinakita na alas ni BP Sara Marcoleta, giniba pagkatao ni Erwin. Nako, tamba timbog na. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At yan nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, winasak ni Marcoleta, nabulgara, nako yan, nabulgara ang sabuatan sa Kongreso, nako. At ito pa, may isi-share din po tayo mga kababayan, Congressman Marcoleta, bumanat sa isang senador na 17 taon nang nagsiservisyo sa Senado na nakaupo hindi ko alam kung nagsiservisyo na nakaupo sa Senado, ni minsan di mo narinig na magsalita. Aba, daho po ang senador na ito. Mamaya atin pong bigyan ng komento yan, no? At ito pa, ang tagal na pala nitong itong flood control project mga kabayan, itong flood control yan. Bakit ang daming nasira? Parang gusto pang isisi sa mga nakaraan na mga administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Nako, yan, mamaya bigyan natin ng konting komento yan. At eto pa, si Franz Castro mga kababayan, nako, hindi pa man nauupo bilang senador ng ating bansa, ay may gusto nang ipagbawal. Ano kaya ito? Yan mga kababayan, aalamin din po natin at bibigyan ng komento yan. At eto na, simulan na po natin dito kay Congressman Marcoleta. Ito po, isang senador na sikat. Ako, sino kaya ito? At artista na halos 17 taon na sa Senado, ni minsan hindi mo naririnig na magsalita. Pero ito, sabi dito, binoto pa rin ng mga tao kahit wala namang nagawa. Oo nga kasi ang mga tao kasi noon mga kababayan, ito personal opinion, no? They are not more informative, no? Wala namang means of means of communication through television lang, no? Through mainstream media. Alam naman po natin, no? Pagsikat ka sa mainstream media, lalo na pag meron ka mga pelikula, meron ka mga drama sa mainstream media, papatok ka pa rin sa taong bayan kahit wala kang nagagawa. Biruin mo, 17 years, di ba? Ewan ko kung may nagawang batas ito mga kababayan. Ito, pakinggan po natin si Congressman Marcoleta. Iba ho doon kasi sikat lang Oo nga, may pangalan kasi artista Pero nagtagal naman sila doon, hindi ba? Yung isa nga pong senador kong, 17 taon na pala, may nagsumay, 17 taon na palang senador, ni isang beses parang hindi nagsalita mula nung naupong senador Wala naman nagko-complain May nagko-complain ba? Tama ka. Meron bang, may mga mamamayan ba na sumulat sa'yo? O tumawag dito, nag-text kay Nelson, Yari mga kababayan. For example lang hindi naman sa sinasabi natin na mananalo itong senador ulit ngayon kasi ang mga tao ngayon matatalino na, ang mga Pilipino matatalino na. For example lang, manalo ulit kasi tatakbo ang senador na ito Huwag na natin pangalanan kay si Senator Lito Lapid, di ba? Tatakbo po si Senator Lito Lapid. Ngayon, re-electionist po siya Biruin nyo mga kababayan. Re-electionist. For example, manalo. Si Congressman Marcoleta, sure naman ito na mananalo di ba? Paano kaya kung questionin ni Congressman Marcoleta itong pagiging anong tawag ni Sir Badong Aratiles dyan? Si Committee de Silencio, no? Ni Lapid, di ba? Paano kung question nyo, magsalita ka naman dyan, binoto ka ng taong bayan, bakit hindi ka nagsalita? Tumakbo ka pa, huwag ka nang tumakbo, di ba? Masasabi ba natin yan? Kasi, di ba, hindi natin nakikitang nagsalita. Yung sinasabi nilang, sa bagay, kasi pag candidate lang yun, nuisance candidate, no? Dito naman, well, anyway, mga kabayan, magkakaalaman ito pag nandyan na po si Congressman Marcoleta. Halimbawa,
Mr. Nelson, kanya halimbawa, ba't po ganito yung nangyayari sa atin? Oo. Bakit po ang daming ipinangako ng mga kandidato na ibinoto po namin? Oo. At sila naman po ay alam naming nagtagal na dyan, pinagbigyan po namin sila, pinagtiwalaan namin sila sa mahabang panahon. Mr. Nelson, kanya, bakit po hindi naman nagbabago po yung buhay namin? Meron ba sumulat sa inyo? Oo nga, parang wala namang ganun kung saan. Ang iba, nagtitext lang po, pero... No, pero sa akin, walang sumusulat, pero Oo. pagka ako'y pumupunta sa yun ang Magsasabi. tinatanong nila sa akin. Oo. Paano naman ang gusto mong isagot ko sa kanila? Opo. Oo. Baka naman magdamdam sila. Mhm. Pwede ko ba sabihin, kayo po may kasalanan yan. Sino po ba naglagay sa kanila? Hindi po ba kayo? Oo. Medyo nag-iingat naman akong... So yun, mga kabayan, no, napaka-prangka ni Congressman Marcoleta dito, no? At malamang sa malamang ay yung iba nating mga kabayan ay tinatamaan, no? Dito sa kanyang mga sinasabi patungkol dito sa isang senador na ito. Tama nga naman mga kabayan no? Hindi rin naman natin masisisi kasi nananalo wag kaya natin ipanalo, no? Para may maupong isang matinong senador diyan na talagang gagawa ng mga batas para sa ating lahat. Hindi po yung mga budget lang yung inaabangan. Salita. Opo, iba ho doon kasi sikat lang Oo nga, May pero... pangalan kasi, artista Pero nagtagal naman sila doon, hindi ba? Yung isang... So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa 17 years na nasa posisyon na isang senador, no? Na hindi man lang narinig nating magsalita. Oo, di ba? Alam niyo na yan. At ito pa. President Bongbong Marcos Jr., matagal na pala itong mga flood control project at sabi niya, sa panahon ko pa ito sa panahon ko pa ito. Bakit nasira? Panahon niya, kailan ba siya naging presidente? Or panahon niya maging senador? Isipin niyo hindi po siya naging senador sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, matagal na pala talaga ito. Pakinggan natin kung paano nila i-deliver yung kanilang mga script. Ito. Na sa flood control. Many of these, Matagal na yung mga ito they survived many years ago. typhoons and floods already before. Bakit? Ito yung mga, these are the dikes that were built long time ago, yung Yeah. mga karamihan, Mr. President. Yes. So, How can we avoid this kind of damage kung magkaroon ng similar typhoon ulit? Ako na lang po mga kabayan ako na lang po mag-i-explain kung bakit ganon, no? Narinig ko po sa isang balita, no, na simula po nang naupo kayo diyan, Mr. President, wala na pong naghuhukay ng mga kanal-kanal. Wala na pong ang tawag doon yung iba pinalalalim yung mga kanal. Wala na po, na-stop po 'yon. Yun po ang narinig ko sa balita. Sa mainstream media yun. Malamang narinig nyo rin mga kababayan na na-in-stop po nila yung mga paghuhukay na yun. Dredging, di ba? Dredging. Hinistop po. Kaya nagkaganyan. No? Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, no? Doon nyo lang makikita na talagang walang bagyo pero naghuhukay. Diba? Baka ngayon kung kailang bagyo, doon pa lang kayo maghuhukay. Nako naman talaga. Doon pa lang kayo maglilinis ng mga kanal-kanal. Because before sa mga typhoon hindi nasira ito Panahon ko pa ito Nung itong mga ibang slope protection dito. Ito, matibay naman na pag Panahon pa daw niya mga kabayan at matibay noon. Bakit nasira? Bakit kasi nasira? Nabubuko tayo Sinisira nyo, nabubuko tuloy tayo. Ganun ba ang gusto niyang ibig sabihin? Naloko na. nagbabago, hindi naman nasisira. Ba't kaya nasira ngayon?
I think silted yung riverbed, Yeah. so there is a tendency for the water to overflow, and when it comes back, doon ho na-erode yung Yun ang gusto kong malaman, what changed? Why did these survive before? Now, why did they not survive? What is, may yung sa dami ng tubig? Kung lumilipad kami, grabe na pala ang siltation dito. I've never seen them this shallow in all the time that I spent here in Ilocos. And they've been silted for a long time. May puno na eh. So hindi talaga na-dredge. Daming nasira. So yan mga kabayan, lumabas din sa sariling bibig, no? Hindi na-dredge. O, kasi nga wala kayong ginagawa eh. Di ba? Kung hindi pa ifa-fact check, pinagmalaki nyo pa naman yung 5,500 flood control project na tapos na at marami pa ang ginagawa. Tapos ngayon, takang-taka kayo. Di ba? Well, anyway mga kabayan, ano ang masasabi nyo? Dito sa ating presidente. Nako po, mapapanako po na lang kayo. At ito na nga mga karibin natin, si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List, no? Oh, ito po ang kanyang gagawin kapag nanalo po siyang senador. Ipagbabawal ni Franz Castro ang confidential funds kapag naupo sa Senado. Naku po, marami po ang masasagasaan. Teka lang, bebelta tayo. Marami po ang masasagasaan ni Franz Castro dito. Baka nga baka nga hindi ka na umabot sa Senado kapag ginawa mo yan. Di ba? Yung mga amo nyo, yan nabubuhay yung mga amo ninyo. Sa confidential funds na yan. Well, anyway, hindi naman masamang mangarap, ba? Franz Castro. Okay. Approve yan, approve. Total, wala namang confidential funds si Vice President Sara Duterte, di ba? Approve yan, approve. Ang problema lang, no? Parang you're not credible enough para sabihin yan, no? Magpaano kaya muna, maglabas ka ng iyong mga resibo, no? Para maniwala ang taong bayan na you are sincere. That you are very sincere dyan sa sinasabi mo. Baka mamaya, maging budol queen ka at maniwala ang taong bayan dyan sa sinasabi mo. Mahirap yun, mga kababayan, di ba? Mahirap bang magpabudol-budol, di ba? Kaya, Franz Castro, if you are very sincere na dyan sa sinasabi mo, maglabas ka muna ng resibo ng lahat ng mga project ninyo or yung mga budget ninyo dyan, di ba? At least may mabubudol ka man lang Pilipino. Okay? Ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang totoo palang kasabihan, walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos sumali sa partido ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, taong bayan tila muling binalikan ang kontrobersyal na kinasasangkutan ng dating sekretary ng DSWD na si Erwin Tulfo. Sa Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta, minsan na palang inusisa at tila binasag ang katahimikan at tila harapang binulatlat sa publiko ang di umano'y tinatagong sekreto sa pagkatao ni Erwin Tulfo. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video
na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang totoo pala ang kasabihan, tila walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos ang tila sabot-saring investigasyon na ginawa at nakalkal ng Sagip Party List representative na si Congressman Rodante Marcoleta, dahil ang pagtakbo ni Erwin Tulfo sa Senado ay mukha di umanong mabubulilyaso pa matapos makalkal ang di umano'y tinatagong sekreto at tunay nitong pagkatao na tila nagpagimbal sa marami sa ating mga kababayan dahil sa mga pagbubunyag noon ng Sagip Party List representative na si Congressman Rodante Marcoleta. Matapos halos giniba ng buhay sa pagdinig ang representative na si Erwin Tulfo patungkol sa tunay nitong pagkatao. Sa nasabing committee hearing noon, tila nabulilyaso ang tinatagong sikreto sa pagkatao ng representative ng ACT-CIS Party List na si Erwin Tulfo matapos binasag noon ni Congressman Rodante Marcoleta na tila hindi pala umano Filipino citizen si Erwin Tulfo kundi isang Amerikano. Ilang mga ebidensya di umano ang nakalap noon ng Committee on Appointment kung saan kumpirmado na hindi pala Filipino citizen ang ACT-CIS Party List representative na si Erwin Tulfo. Ito raw di umano ang isa sa mga dahilan ng naging problema ni Erwin Tulfo nang maupo bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o So yan mga kababayan, no? Hindi pala ito Pilipino. Ha? Well, anyway, bigla ko lang naisip si Alice Go, di ba? Kasi hindi rin Pilipino. Sinasabi nila na spy. Itong si Alice Go. Ngayon, bigla ko lang naisip, baka spy rin ito ng Amerika. Di ba? Kung may spy po ang China, baka posible rin may spy ang Amerika sa atin, mga kababayan. Pero I think it doesn't need, hindi na kailangan ng Amerika ng spy dito sa Pilipinas kasi mismong mga official natin, di ba? Anong na sa China, sa US. Well, anyway, naisip ko lang bigla na baka lang. Baka spy kasi para maging fair tayo sa natin, comparison between Alice Go and Tulfo, Erwin Tulfo, mga kababayan, no? Kasi galit na galit tayo kay Alice Go Sir Senator Risa Hontiveros, di ba? Ano naman kaya masasabi ni Senator Risa Hontiveros dito kay Erwin Tulfo na sinasabi doon sa commission on appointment na you are not a Filipino, you are an American. Hindi kaya sasabihin rin Senator Risa Hontiveros na spy itong si Erwin Tulfo. Yan, para maging lang tayo, may comparison tayo ng pagiging hindi Pilipino. Yan. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito, ay comment lang po para malaman po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to share, like, and comment mga kababayan. Thank you.